Good day everyone, it's Ed Forduque from EMD Wheels, and today magre-release tayo ng Honda City 1.5 RS and Platinum White Pearl. So yung client natin, taga-Lawag sila, so taga-Ilocos sila. Shoutout sa mga client natin. So ngayon, mapapansin nyo, nakaplaka na tayo. So within 3 days, may plaka na tayo dito. Kung interested kayo sa ganun kabilis na transaction, PM nyo lang ako. So meron tayo mga zero down, meron tayo mga matataas sa discount. Just in case na interested kayo, iwan ko yung number ko dito and yung Facebook account natin. Siyempre, yung Honda City natin ngayon, check muna natin. So far, okay naman yung naging preparation ng unit natin. Maganda yung naging tint natin, maganda yung sa body natin. So, siyempre, may Honda Sensing tayo, 1.5 engine tayo, CVT transmission, meron tayong paddle shifter. Then, LED na yung DRL natin, headlights, high beam and low beam, fog lights natin. Tapos yung grills natin, ayun, piano black. Tapos may RS badge tayo, matte gray yung grills natin. Tapos yung sheen natin, matte gray din. Tapos para siyang carbon. Sa sides naman, 16 inches. So, two-tone yung mags natin. Disc brake yung harap, drum brake yung likod natin. We have ABS and vehicle stability assist. Side skirt, piano black. Basta sa mga RS variants natin, yan, black yung side mirror natin. High gloss black din yung sa shark fin antenna natin. Naka smart entry tayo with remote engine start. So naka ceramic coating pala tong unit natin, tapos naka undercoat siya. So talagang maganda yung naging preparation talaga. Makikita nyo, sobrang ganda, sobrang ayos ng ano natin. May defogger tayo, yan o, may defogger, third brake light. Tapos may ISOFIX din tayo dyan sa loob. Syempre dito rin natin makikita yan eh. So naka piano black yung ducktail natin, LED din yung mga taillights natin. Meron tayong reverse camera, diffuser. Ayan, so mukhang ano talaga siya, sporty. Tapos meron din reflectorize yung ano natin, diffuser natin. So check natin dito sa loob, malaki ang compartment ng Honda City natin. So mas malaki pa siya compared to Honda Civic. So sa mga freebies natin, ayan, may keychain tayo, early warning device, meron tayong umbrella. So, yun yung mga freebies natin. Tapos, spare tire, may tools tayo, and jack dito sa may ilalim. Sa second row natin, ayan, may second row vent tayo, 12 volts na socket. May armrest tayo, black yung ceiling natin, leather seats. Ayan, so sobrang ganda. So, ayan, check natin dito sa loob ng unit. So, sobrang fresh. Check muna nga natin kung anong mileage. So 10 kilometers pa lang yung naitatakbo ng unit natin. So ano bang makikita natin dito? Ano bang mga features ng Honda City RS natin? So syempre, number one na syempre ino-offer ng Honda City RS yung safety features natin. So meron tayong Honda Sensing, meron tayong side curtain airbags, dual airbags, and side airbags. So meron din tong syempre may mga hill start assist din tayo. So yung mga ganung features hindi siya nakikita eh. So mga ESS, yung emergency stop signal. So yung mga yon hindi natin siya nakikita. And wala siya activation dito, walang any button na kailangan. So ma-feel mo lang siya like yung ESS. Pag biglang nag-sudden brake ka, mag-hazard siya. Yung hill start assist, every time na mag-i-start ka, hindi siya aatras sa mga uphill or downhill. So dito meron tayong meron tayong power fold, side mirror, remote engine start, so wala yan sa ibang features. Tapos meron din siyang walk away. Then check natin yung mga okay naman. So gumagalaw naman yung mga side mirror natin. Central lock, okay naman. Window. Ang tint natin 3M tint. So pag kukuha kayo, so hindi lahat ng branch ino-offer yung 3M tint. So kung interested kayo, dito lang kayo kukuha sa akin. So, dito may vehicle stability assist tayo. Tapos, sa ilalim, yung pag-open ng mga natin. Yung gas lid natin and yung sa engine bay. Tapos, dito sa may side na to, may kita natin, naka-RS pedal tayo sa ilalim yan. So, RS pedal. So, dito naman yung sa may
Yan yung auto high beam, low beam natin. Sa signal lights natin yan. So check natin. So gumagana naman siya. So dito may auto high beam tayo. Tsaka syempre yung headlight natin may auto high beam and low beam, and meron tayong auto headlights. So audio controls dito sa side and Bluetooth hands free. Yan, tapos dito naman yung adaptive cruise control natin and yung lane keeping assist natin. Sa likod niyan, nandito naman yung paddle shifter. Ayan, itong part na to. Yan yung paddle shifter. So yung plus and minus nandyan. So magagamit nyo siya. Dapat mag S mode kayo. Pag nag S mode kayo, tapos makikita nyo yan, may S, tapos SM1. Yan. So yan, ibig sabihin naka first position tayo. Tapos yan, dito naman sa may gauge natin, makikita nyo yung may free tayo na gasoline. So naka 4 bars na siya, 10 kilometers. So 4 bars niya, 185 yung pwedeng matravel niya. So sa ngayon, hindi pa talaga siya yung actual na average or fuel consumption natin na average. So pag nagamit natin yung unit, tataas yan. So tataas to. So tataas yung average fuel consumption niya, tapos yung range tataas din yan. So may kita natin yan, may icon button tayo. Yung icon button natin dito sa may baba. Yan dito. Ito. Yung icon button natin. Yan. So yan, mayroon tayong park, reverse, neutral, drive, and S. S gagamitin natin for sport mode. So dito naman, naka push start button tayo. Ito. So push start button. Tapos itong infotainment natin, meron tayong AM, FM, USB. And meron tayong tinatawag na Apple CarPlay and Auto Android. So mamaya, de-demo natin yun sa kliyente. So dito meron tayong max cool sa switch ng natin, ng aircon natin. So may auto tayo, auto, front, rear defoggers, positioning ng aircon natin, yung vents natin. Meron tayo sa feet, meron tayong sa face, and meron front. Yung air circulator natin, on-off ng compressor itong para yung lamig mamamatay. So yan yung AC on-off natin. Tapos ito yung fan natin or yung vent. So yan, kung gusto nyo patayin, on-off, meron tayo dyan. So dito sa ilalim, may USB tayo, USB port. Tapos meron tayong power outlet. Check natin yung reverse camera natin. Reverse camera natin, may wide tayo, normal view, and top view. Ito yung top view natin. So makikita natin yung linya, yun yung pinaka yun yung pinaka safe distance sa pag-atras natin. So dito rin sa may normal view and top view, so lahat yan consistent yan kung saan yung pinaka safe distance natin. So handbrake natin, so gawin natin, tawagin na natin yung kliyente. Mukhang tapos na kasi nandito na si Ira. Tapos demo na agad natin yung unit para maaga natin So alas 10 pa lang, so more or less mga before 11 release na natin yung unit. So ito rin yung maganda rin dito sa service namin. Mabilis namin na release agad yung unit. So kung sa mga financing kasi sir, more or less mga 2 oras release na yung unit. Sa mga cash, wala pang 1 oras umuwi na yung kliyente namin. So far okay naman yung naging preparation ng unit. So tatanong na lang natin to, plastic, tapos demo na natin yung unit. So first step natin sir, naka-ceramic ka naman, naka-undercoat ka. Pero double check natin sir. So ilaw natin, may ilaw naman sir, DRL. High beam natin to sir, yung nasa dulo na to. So yun yung maliwanag na high beam and low beam natin. Yung part naman ng low beam, pag pinatay natin to sir, ito no. So fog lights natin pareho, buksan ko lang sir yung headlights, ay yung signal lights. So lahat naman sir may ilaw no, hanggang dito sa kabilang side. Then check mo sir kung may mga gas-gas. Pero maganda naman dito sir, pag sineramic coating natin, malalaman naman agad ni Ira kung may gas-gas tayo. Pero syempre maganda, makita mo na ngayon kasi malayo-layo pa yung babiyahin mo. Ma-check na natin agad. So check natin dito sir, sige. So start natin dito. Mags natin sir, 16 inches mags, tapos disc brake yung harap, drum brake yung likod, may ABS tayo, vehicle stability assist, side skirt. So naka power fold na rin tayo dito, and piano block sir yung mga natin, ganda ng kulay. So smart entry, meron tayong remote engine start, mamaya testingin natin remote engine start. Sige sir, ikot natin, check tayo sa bubong.
So far okay naman. Sa tint, very good naman sa tint. Mukhang wala naman tayong problema. Oo. So yan, okay naman. Check natin din, sir. So yung mga hibla-hibla lang na ganyan, sir. So ito yung sabi natin, sir. So yung ilalim, undercoat, hindi full body. So undercoat, makikita natin sa unahan mamaya, sir. Check natin, silipin natin yung undercoat mo. So yan sa likod, yung mga freebies natin. So aside sa matting and 3M natin, sir, ito yung kinuha natin. Okay, sir. So, ayan, may early warning device tayo, sir. Heavy duty yan. Umbrella. Keychain natin, sir, nandito din. Sir, keychain. Tapos, reserva natin, sir. Tools, nandun, sir, sa may gilid. Yung may, ano natin. Tapos, itong, ano natin, jack natin, sir, nandito rin. So, dito, makikita mo, sir, sa may deep dish natin, nakaangat to. So, pag nainitan yan, bababa yan. At the same time, sir, sumasabit siya sa mga plastic and tatanggalin mo, sir, yung pinaka-original matting mo. Okay, sir. Kasi yung original matting, sir, nagkakaroon siya ng gap. So, para, ano naman yan, sir, ganyan yan, no? Pag nainitan yan, sir, magaganyan siya. So, mamaya, sir, try mo, sir, katulad ng ganun sa kabila, oh. Yung sa kabila kasi lapat naman na. So, try natin, sir, bago tayo pumasok, for example, papasok na tayo dito. Ipit lang natin, sir, sa ganyan. Okay, sir. Para pag nainitin siya, ganyan na siya, sir. Hindi na siya bababa. Pero ito kasi, sir, may gap na ganyan, no? Ito. Sige, sir. Sige, sir. Tanggalin mo na lang, sir, kasi actually, dahil dito, sir, may useless na yung nasa ilalim. Tapos madali na kasi siyang linisin. Kasi ano, sasabit pa siya dito. Pero mamaya, sir, pagan natin. Ikot tayo, sir, dito sa may kabilang side naman. Check ko muna reverse. Sige, yung ano pala, ilaw, sir. Check natin yung ilaw. So, ayan, may ilaw din yung park light natin. Sa may reverse light natin. Ayan. Signal lights natin, sir. Reverse light, plate light, third brake light. So, lahat, sir, may ilaw. Thank you, Ira. So, dito, sir, nakaano naman siya. Ayan. So, may gap lang siya. Pag tinanggal mo yung matic, sir, lalapat na yan. Yung iba, sir, nilalagyan pa nilang parang velcro para talagang ganito. Pero ito, sir, pagka nainitan yan, sir, once na mainitan siya, lalapat na yan, sir. So yun, may second row vent tayo, sir, ito. Second row vent natin, buksan natin, okay naman. Tapos may 12 volts tayo, sir, yan. So maganda sa ganitong matting, sir, kahit matapunan ng tubig, hindi siya tatagos, sir, hanggang dito yan. Yan. Plastic, sir, ito na magtatanggal. Tapos 10 kilometers pa lang, sir, yung nababiyahe nitong kotse. So mababa pa siya. Sir, dito, check mo. Naka-ano pala siya dito. Kailang, sir, check natin, Ito, sir, dito pala natin masisilip lang, oh. Ito, sir. Yung black na yan. So, ano yan? Undercoat niya yan hanggang ilalim, sir. Okay, sir. Yan. So, mags natin, sir, walang tama. Ayan, so tatamaan na lang, huwag mong tatamaan, sir. Sir, patayin ko muna. Check natin yung remote engine start. So, patayin muna natin. Yan. Sige, sir. Try natin, sir. Ikaw na. Ikaw naman, sumubok muna, sir. Lock muna, sir. Lock. Tapos, hold button. Lock muna, sir. Tapos, hold button 5 seconds. Hold mo lang, sir. Iyan mo lang muna mag-start. Kaya natin siya mag-start. Ayan. So, pag start yan, sir, start yung makina, start din sa aircon natin. So, para lumamig yung natin. For example, nakapark kayo sa mga open area para at least lumamig na agad yung cabin natin. Kasi, naka-leather tayo, so mas mainit kasi, sir, di ba? Mas na-absorb niya yung init ng sa cabin. So, yan, para at least, before kayo pumasok sa kotse, mapapalamig na natin yung, yung cabin. Sir, dun ka muna, sir, sa, sa kabilang side. Dito muna ako. Testingin naman natin, sir, yung Dito, sir, nakaano naman na, nakalapat na. Yung sa may likod na lang, sir, pag nainitan. Yes, sir. Sige, sa likod. Pasok ka sa loob. Sige lang. Sige, sir, mapapansin mo, sir, pag naka-remote engine start ka, ganito yung itsura niya. Okay. So, wala pang
kahit na anong accessories na naka-on. Kahit ito sir, ito naman naka-off. So ngayon, kung i-drive mo na siya, kung ano yung pinaka-standard niya or yung procedure ng pag-start niya, gagawin mo ulit sir. So tapakan ng preno, tapos push start. So hintayin mo, mamamatay siya, tapos bubukas siya ulit. So yan. So lahat na sir iilaw, so lahat na siya functioning. Kasi pagka hindi mo yan ginawa sir, pag pinindot mo yung shift knob, Okay. mag-off yung engine natin. So yung pinaka ano yan. So for safety din sir, para at least hindi rin madadrive kasi nung for example, napansin ng may ibang tao na naka-start yung kotse mo, baka i-drive nila, diba sir? Baka maka-carnap pa. So yun yung purpose talaga niya. Pag naka-remote engine start siya, pinindot mo to, mag-off na, mamamatay na sir. So pagdating naman sir sa safety and security ng kotse natin, meron tayong tinatawag na immobilizer. So ibig sabihin nun sir, kahit i-hotwire yung kotse natin, hindi siya mag-i-start. So without using the key fob. So yung key fob talaga sir yung magpapa-start ng sasakay natin. So next natin sir, pag nalobat naman siya, makikita mo may mga icons dito ng susi. So ibig sabihin sir, nalolobat na yung key fob natin. So ngayon, just in case sir, inabutan ka sa labas, di mo na ma-open yung kotse, buksan mo lang to sir, bababa mo lang to, yung switch na to. Yan. Yung lever na to. Tapos, pwede natin gamitin sa may driver side lang to sir. Yes sir. Bali ito sir, wala siyang spare key na. Yung iba kasi sir, may tinatawag na valet key. So ibig sabihin nun, hindi siya parehong, for example, may mga kotse kasi dati sir na valet key, hindi nabubuksan yung glove box. Ito sir, pareho lang siya. So main key siya pareho. So walang valet key. So yung iba kasi sir, naghahanap ng parang extra key na parang hindi magpa-function lahat. So ito lahat talaga magpa-function siya. Same lang sila. So wala sa kanilang main key. Pareho lang sila sir. So pareho silang nakakapag-open ng trunk, unlock and lock, and remote engine start. Yan sir. Pagka na lobat, ano yung start? Pag sa i-start naman sir, pero na-lobat to sir, lalapit mo lang dito sir sa may ignition na natin. Start button natin sir. So, pagka once na nag-warning siya dito sir, huwag mo nang paabutin sa ganun. May nabibilan naman sir, nasa 300 pesos lang naman, and pwede naman hindi sa kasa bumili ng battery dito sir. Sa mga kinanix, sa mga mall sir, mga bilihan ng mga keychain, may mga binibenta rin silang mga battery. So, yun na lang po yung natin. Or, gamitin po muna natin yung isang spare key po. So, next natin sir, dito, check muna natin. So, nabababa naman na natin sir. Yan, naka 3M pin tayo. Okay naman sir. Pareho, bumababa naman po. Power fold natin sir, nagpo-fold naman. Check natin sir kung ano naman to, up and down, left and right. Okay naman siya, kabilang side sir. Up and down, left and right. Okay naman po. Window lock ito sir. Para just in case sir, may bata sa likod, para hindi po nila accidentally ma-open. Tapos yung mismo upuan natin sa likod sir, ay yung, ayun, yung upuan natin meron tayong armrest. Tapos meron tayong aircon dito. Tapos meron din po tayo sa ilalim, saksakan po ng mga charger. So para hindi po naka-extend doon yung magmula dito sa unahan. Kasi normally, di ba, magmula dito minsan nakakailang sa pagdadrive. So or may magpapacharge sa likod mo, ito pa sasaksak. Tapos yung pintuan naman natin sa likod, may lever tayo doon for child lock. Pwede tayong para hindi mabuksan ng bata. Okay. Yung likod po. Tapos meron po tayo din sa likod, latch po ng Isofix natin. Yun din sa may likod po ng ano yan. So sabitan po yan ng mga seat ano natin, car seat ng bata. Okay, sige. So dyan po. Tapos 5 rin naman po yung seatbelt natin sa likod for safety. So black din yung ceiling natin. May ilaw naman po. Lahat ng ilaw natin sa dome light and map light. Tapos meron tayong side curtain airbags. Lahat po ng bintana natin meron po tayong airbags. Sa unahan naman po, side airbags po. Sa mga upuan naman po dito sa unahan. And dual airbags sir. Dito po. So yun yung mga hindi natin tetestingin sir ha. Yung mga ganyan ha. So ito, dito sir, bukasan sir ng ano natin, ng si gas lead natin and sa hood natin. Vehicle stability assist sir. Nakikita natin pag naka-off sir, may problema yan, iilaw dito. So sana, maganda yan sir, lagi naka-on. Kasi yan po is traction control siya para po hindi kayo mag-oversteering or understeering sa mga curve line. So ina-assist niya kayo. So ano siya, kahit di ka nagpe-preno sir, magbibigay siya ng konting assist sa preno para makuha mo yung curve
ng mga ano. Ito sir, pag basta walang ilaw dyan sir, naka-on siya. Pag umilaw yan sir, either sira or may problema or naka-off po. Yan sir. So yun lang naman sir dito ang pindutan natin. Tapos ito sa aircon vent natin kung gusto mong patayin sir. Itong may slide dito. May scroll dito sir. Yan po. Yan kung gusto mong patayin lang. Ayan. So dito naman sir sa steering natin. Ayan, telescopic and tilt siya. Ayan, matigas-tigas pa. Hindi pa nahatak yan. Up and down. Ayan. So yan, lumambot na siya kasi nahatak na. So yan sir, para mas personalize sir yung pagdadrive mo. So pwede mong i-adjust. So depende sa preference mo sir. So pag okay na sir, angat lang to. Pati yung upuan natin dito sir, ganun din. So pwede na. Dyan sir, wala po. For drivers lang po talaga para po komportable kayo sa pagdadrive. Yan sir, so baba ko lang muna sir. So yung hinahanap mo kagabi sir ito, RS pedal, yung isa sir, natakpan lang ng ano natin, ng mating natin sir. Pero ang mahalaga dyan sir, para hindi ka na bumili ng mga accessories. So yan sir, yung hinahanap mo ng nakaraan. So push start natin. So ngayon sir, ang milyahe natin 10 kilometers po. Meron po tayong 4 bars. So 15 liters na po yan, equivalent. 179 sir yung range ng 4 bars natin. Actually sir, hindi pa yan yung pinaka computation niya kasi ang tinatakbo pa lang ng kotse natin is 10 kilometers. So once na mapatakbo mo na yan ng medyo mahaba sir, magkakaroon niya ng computation dyan ng panibago, aangat pa to. So ngayon yung parang kilometer per liter niya 0.3 pa lang kasi hindi pa nga nababayay yung kotse. So easy for 10 km per liter siya. Kaya niyang city driving na nasa around 16. And highway driving, kaya niya po na umabot ng 22 kilometers per liter. So, pero syempre, depende sir yun sa driving habit natin. Kung medyo matulin tayo magpatakbo, so bababa yung computation na yun sir. Then, ito sir, yung ano na yan, yung mga dahon na yan, icon button natin yan. So, mapapansin natin sir, yung takbo natin for highway driving sir, patayin nyo sir. Kasi mapipil nyo parang sakal siya tumakbo eh. So maganda yan, sa city driving, pag medyo traffic, so off lang natin. So pag medyo maluwag naman yung kalsada, di naman natin yan kailangan sir. Kasi una sa lahat, pakontrolin nyo sir yung drive-by-wire, yung sa gasolina, yung takbo ng kotse natin. At the same time sir, yung aircon natin, mapapansin mo sir yan, pag naka-off, pagka in-on natin, medyo hihina siya ng konti. Ayan sir, so hihina siya. Tino-control niya kasi sir for fuel consumption para mas maging matipid yung aircon natin at the same time yung sa engine natin sir. So next natin sir, ito may auto headlights tayo sir. Auto headlights, yan yung every time na mag-start tayo sir, naka-on yung headlights natin, mapapansin mo. So ngayon in-off ko kasi. So ngayon pag A natin, auto headlights, ayan. So ibig sabihin sir, pag madilim, katulad nito, medyo nasa lilim tayo, mag-on sir yung headlight natin. Once na lumabas tayo dito sir, mag-off siya. So pag once na ma-sense ng Honda Sensing natin na medyo maliwanag na, mag-off siya. So nagagamit yan sir, for example, nadaan kayo sa may tunnel, mag-on siya automatic, so hindi mo na kailangan mag-on dito. Then at the same time sir, for example, biglang kumulimlim, umulan, yan, mag-on siya. So meron din tayong tinatawag na auto high beam and low beam. Yan naman sir, pag for example, naka-high beam tayo, tapos habang tumatakbo tayo, may nasense siya na may parating na, or may kasalubong tayo na kotse, automatic siya maglo-low beam sir. Then pagka lumagpas tayo dun sir sa mismong kotse, automatic siya mag-high beam siya ulit. Yes po. So maganda nun sir, para for safety both side. So for example, habang nagda-drive tayo, normally pag sa province, may mga part kasi na hindi mailaw sir, di ba? Kami, for example, pag umuwi kami sa Tarlac, ganyan, may mga madidilim na area, so normally nag-high beam tayo. So pag may nakasalubong kayo sir, automatic yan sir, hindi ka mag-low beam dito, mag-low beam siya. Then meron tayong tinatawag sir, baka magulat kayo na lead departure. Sa lead departure naman po, yun naman yung nag-bip siya every time na kunwari nasa traffic tayo. Tapos biglang nag-move yung sa unahan natin. May lalabas ditong warning na nag-move yung vehicle natin sa unahan. So parang reminder yan na magdadrive ka na ulit. Kasi minsan syempre, may mga matitigas ang ulong nagdadrive, nagte-text. Tapos nagagalit na yun sa likod mo kasi umabanti na sa unahan, di ba? May mga ganun. So yan, mapapansin niyo po yan, every time walang on-off yun.
Every time na nakadrive kayo, umabot yung nasa unahan nyo, ano yan sir, mag-warning siya dito. So yung mga Honda Sensing natin. Yung ibang Honda Sensing natin sir, nandito. So ito sir, home. Para sa menu natin, so home lang kayo sir. Then scroll up and down to. So pag okay sir, pindutin mo lang yung scroll. Lalabas sir, safety support. Sa safety support natin sir, makikita natin yung road departure mitigation. Yan yung sa lane assist natin sir. Nakikita mo nag-iiba-iba yung ilaw. Yun mismo sir, yung sa icon na to. Lalabas yan ngayon sir. Tapos makikita mo pagka lumalagpas ka sa nag-iiba yung kulay, nawawala sir yung linya. So may kotse sa gitna, tapos may linya sa gilid. Pag nawawala yung linya sir, ibig sabihin yung linya natin dito sir, hindi na-detect sa may kalsada. Pag nag-iiba yung ilaw sir, ibig sabihin lumalagpas ka. Bali lumalabas yun. Yes sir, lumalabas yan. So pag ito sir, pag in-off mo, mawawala yun sir. So ito naman yung LKS naman natin, lane keeping assist naman natin sir. Ito naman yung may torque, yung mararamdaman mo sir. Parang hindi ka papalikuin, mga ganun. So ngayon sir, maliliko mo naman siya, pero may konting pigil lang talaga sir. So ngayon, para hindi siya pumigil sir, signal light ka lang sir kung saan ka lilipat, para malilipat mo yung matuturn natin yung steering natin. Pwede mo siyang i-off pag naiilang ka sir. Yan po. Saan yung icon yan, sir? Dito sir, sa may kabila naman sir. So yan sir, cruise control, lane keeping assist natin sir. Yan po. So ito sir, sa Honda Sensing lang din to. So Honda Sensing, pati yung cruise control natin, Honda Sensing po. So ito sir, try na natin. Ayan, so okay naman. Signal lights. Dahil malayo-layo ka, para at least lahat makita natin. High beam, low beam natin sir, ayan, okay naman. So pag lights natin sir, ayan, may ilaw sa may reflection. So pareho sir, no? Yan. So dito naman sir, naka-Apple ka ba? Okay sir. Android. Android. Nandyan ba sir? Dala-dala yata. So ito na lang muna, sa akin muna lang. Sa akin muna. So Bluetooth ka lang sir. Bluetooth settings, add phone. Hanapin lang natin sir si Honda. Tapos hintayin natin sir. Sa Apple sir, dapat naka-on si Siri. Pag naka-off si Siri, hindi natin magagamit sir. So try natin to sir. Hindi pa ako naka-ano, di ba? Mamaya, pahanin natin. Tapos Google Maps sir, yan. So pwede tayo mag-Apple Car, pwede tayo mag-Waze, pwede tayo mag-Google. Pero yung Waze kasi sir, makikita mo yung mga linya eh. So mas detailed siya. So next natin sir muna dito. So may Max Cool tayo. Gusto mong itodo. Pwede mong ibaba. Dito sir, pinaka malamig niya 18, pinaka mainit niya sir 32. May mga 25 sir, okay na yan, or 24. Yan sir, para naaabot niya, mag-on off lang sir yung compressor niya. So front sir, testingin lang natin lahat sir. Okay naman. Rear defogger sir, yan, iniinit naman yan sir, yung linya natin sa likod. Dito naman sir, face, lumilipat. Sa baba, foot, meron naman sir, no? Meron. Foot and front. Yes sir, lumilipat naman pareho. So ito yung sa tugtog natin sir, check natin. Check natin sir. Tapos ano sir ito? Pwede mo pa yung sir, ibahin. So audio, yung bass natin sir. Treble natin. So, depende sa inyo, sir, kung anong prefer mo, sir. So, off ko muna yan, sir. Ikaw na bahala mamaya. So, speed sensitivity natin, sir. Yan naman, pag habang bumibilis ka, sir, lumalakas din siya. Para, sir, hindi mo marinig yung engine, hindi mo marinig yung road noise natin, sir. Yung mga vibration. Dito, sir, pwede ka rock, yan. So, ito yung fader natin, sir. Left and right. Okay. Yan. Flat, sir, no? Sa likod. Source center natin, sir. Ano natin, sir, baka tayo.
ano tayo sa audio. Copyright yan. Sir, dito may USB port tayo, sir, 12 volts. So dito, sir, pag magpapa-dashcam ka, dito na lang kakabit. Sa dashcam, sir, maganda dito. Huwag dito, sir. Huwag dito. Bawal ka rin magsabi dito, sir. Baka mamaya may mga LTO at pag-alagala dun sa lugar natin. Pwede ka kasi mulihin pag may mga parang any object na yes, sir. So, nanguhuli pa rin naman sila sa ganyan. So, ang mga gagalawin mo lang dito, sir. Ito lang, sir. Ito sa sprinkler natin. Okay. Dito naman, sir, yung sa may coolant natin. Yung pinakagitna, sir, na may linya, yun yung pinaka-full natin. Yung pinakababang linya, sir, yun yung pinaka-minimum natin, sir. So, sa ngayon, okay pa naman siya, almost full. Sa first 1,000 natin, sir, pag nabiyahe mo yan, bababayan ng konti. Baka yan lang yung bayaran mo sa first 1,000, tatapa pa na, sir. Yes, sir. Oo, okay yan, sir. Kahit mag-isang buwan yan, sir, hindi yan mauubos. Pag naubos yan, may tagas. Pero yan, sir, okay naman siya. So, kanina pa tayong tumatakbo, kanina pa tayo naka-start, so hindi pa naman siya bumaba. So, okay pa naman yan, sir. So, dito naman, sir, make sure, pag chinecheck mo, sir, yung oil, ano natin, sir, level natin, sir, make sure na patay yung engine natin at least mga 1 oras or 30 minutes. Or maganda, sir, para accurate yan, mga overnight. Okay. Tapos bago mo i-start, check mo na dito, sir. So ito, sir, pinakataas natin, sir, yung pinaka-full. Tapos ito, sir, yung low natin, sir. And then, naka-fully synthetic naman to. So good naman siya. Hindi siya i-change oil, sir, for first month mo. Okay. So next PMS natin, which is in 10,000 or 6 months, sir, yung next natin na PMS. So, dito naman, sir, wag mo, sir, tatapan unless maubusan. Pag naubusan, sir, yun, may tagas ka na naman, ganyan, sir. Pero hindi naman siya issue. Yung mga tagas ka, sir, for example, may tumamang bato sa ilalim, sumayad ka. Or may ano naman sa ilalim dyan, no? Takip. Ito, sir, may takip naman siya sa ilalim, yan, sir. Ito naman, sir, pag makikita mo, pag bumababa yan, ibig sabihin, sir, yung caliper mo, yung pinaka-brake pads mo, numinipis. So, natutulak yung caliper. Yung pinaka-piston. So, bababa din yan. Pag tinulak yan, sir, pinalitan niya ng pinaka-bagong brake shoe or caliper, sir, na brake pads. Pag binalik yung caliper, sir, aangat ulit yan. Okay, sir. So, wag mo na lang siyang tapan, sir. Kasi pag sa mga caliper naman natin, sir, unti-unti lang naman yun, sir. Which is normal lang. Pag naubos yan, sir, tagas. May problema, ganun. So, ang warranty natin, sir, 3 years. Or 100,000 kilometers, whichever comes first din. So, meron tayong extended warranty. Yun nga lang, baka walang mga extended warranty yung mga nasa kasa natin doon sa Ilocos. So, 3 years na lang, sir, yung magiging warranty mo. And then, sir, ito, 1-year warranty. Kahit saan naman kayo pwede mag-claim, sir. Tapos, ang mga hindi kasama sa warranty natin, sir, yung mga consumables. Yung mga belt natin, driving chain natin, sir, spark plug natin, yung mga fluids, gulong, ilaw, yan yung mga hindi. So, sir, yung pintura natin, sir, hindi yan kasama sa warranty natin. So, pero may warranty naman, sir, yung tawag dito, yung ceramic coating natin, sir, may warranty yun, 1 year. 1 year. So, for example, biglang nawala yung kintab, sir. So, wag lang, sir, basta-basta, sir, yung pag-car washer, ha. Sa car washer, tanong mo kung ceramic friendly yung sabon nila. Okay, sir. Kasi pag sobrang tapang, sir, nakakatanggal agad kasi, sir, ng mga kintab yun, eh. Ang ceramic coating kasi natin, sir, top coat din naman yan. Pero may mga, ano yan, sir, may mga level-level yan ng, ano, so, hindi siya basta-bastang sabon. So, maganda yan, sir. Mapapansin mo, sir, pagka kahit tubig lang, sir, talagang yung baba dito, sir, ng tubig maganda. Parang, ano siya, hydrophobic. Okay, sir. Yung mangyayari. So, kahit hindi ka na magpa-wax ng ilang buwan, di yan basta-basta, sir. Di siya, pag sa mga car wash, sir, kung ano-anong basahan yung ginagamit, sir, hindi siya basta-basta mag-swirl marks. Kung lang, pwede tubig naman. Tubig-tubig lang, sir, oo. Pag sobrang dumi, tanong mo lang, sir, sa car wash, or kung ikaw, masipag ka mag-car wash, bili ka lang, sir, sa mga online na pwede sa may mga ceramic coating para, sir, mapahaba, sir, yung ano, yung buhay, sir, ng ano. Tsaka yun, sir, for example, ano, may protection ka, sir, may UV protection kasi din to. So, katulad nun, pearl din yun, naninilaw, sir. So, hindi yan nakaceramic yung mga ganyan. So, yan, ito, sir,
Kahit mabilad mo sa araw, may UV protection yan. Tapos hindi siya basta-basta sir, may top coat din kasi yan sir. So hindi siya nagfe-fade basta-basta din sir. Tapos yung mga swirl marks sir, hindi siya basta-basta din sir na kasi swirl marks. So yun, ito sir, bahala ka na kung gusto mong tanggalin. Pero nilagay muna namin dyan para at least ma-feel mo naman na brand new yung sasakyan. Nandyan pa rin yung plate number natin or pinaka vanity plate. Pero wala na nakasulat dyan. Kasi may plaka na agad kumbaga na natin. So ngayon, Friday, hindi ko alam kung saan may bagyo. Pag nagbagyo ka, may coding din. So yan yung mga iiwasan mo sir dito sa Manila. Sa ibang province naman, wala namang coding.